at sa ibabaw nitong bato ay itatatag ko ang aking simbahan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Minamahal kong mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubulpi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapulihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal
at ang kataas-taasan. Ikaw lamang ang Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo ang kagalang-galang at banal na kagalakan ng araw na ito ng dakilang kapistahan ni na San Pedro at San Pablo. Pagbigyan mong masunod ng iyong sambayanan sa lahat ng larangan ang ipinamanan ng mga pinagbuhatan ng simula ng relihiyon sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinimulang usigi ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya si Santiagong kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang lebadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng tiga-4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista, kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, sa taimtim na ipinananalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro ay natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Tapos siya ng 2 tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. "Bumangon ka, dali," wika ng anghel. Pagdakay nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. "Magbigkis ka't magsuot ng panyapak," sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, "Magbalabal ka't sumunod sa akin." Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya'y nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyari, kaya sinabi niya, "Ngayon ko natiyak na totoo palang lahat." Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa aking takot at sindak. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang Diyos siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Ang Diyos siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon hanaping masikap, yaong nagtiwala sa Kanya at nagligtas, ay maituturing na taong mapalad. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hentil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan, at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal, na daig ang kamatayan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos.
Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Dakilang kapistahan po ngayon ni na Apostol San Pedro at San Pablo. At ang ating ipinagdiriwang ay ang katapatan ng mahal na pong Jesus Nazareno sa ating lahat. Kung paanong nasaksihan po natin ito sa buhay nilang dalawa. Ano ho? So ang ating ipinagdiriwang hindi lamang yung dalawa na mga apostoles, kundi ang katapatan ng mahal na pong Jesus Nazareno na nahayag sa kanilang buhay at sa ating buhay, maging sa kanilang kamatayan. Sabi nga po, deeds speak louder than words, but death speaks louder than deeds. Tapat po sa atin ang Diyos. Ito ho ang ating mapanghahawakan kahit na hindi tayo laging tapat sa Kanya. So ibig sabihin, hindi lang siya magiging tapat sa atin kung tapat tayo sa Kanya. Kahit pumapalya tayo rito, tapat pa rin siya sa atin. At hindi naman talaga madaling laging maging matapat sa Kanya. Gaya rin ang dinanas nilang dalawa. Pero ang natatangi kay San Pedro, mga kapatid, sa kabila po ng kanyang mga kahinaan, ay ang kaloob sa kanyang malalim na pagkakilala sa mahal na pong Jesus Nazareno. Ang natatangi naman po kay San Pablo, sa kanila ng kanyang mga nakaraan, ibig sabihin, hindi lang sa kanya, kundi sa kanila, ay ang kaloob din sa kanya na zeal o yung giting. Ano ba yung giting? Ito po yung kanyang alab. Ito po yung kanyang para siyang nagniningas na apoy sa pagpapahayag ng mabuting balita. Diba? Masyado siyang hot. Kaya nga, pinauwi siya ng kanyang mga superior sa kanila, doon sa taga-saan ba si Apostol Pablo? Taga-saan siya? Si Saulo, taga-Tarsus, di ba? Pinauwi siya doon. Kahit ang tawag na sa kanya ay Pablo, pag-uwi niya, naging Saulo pa rin. Kasi nga, parang si Saulo pa rin siya. Hindi naman siya kasi nagpalit ng kanyang sarili nung siya ay ma-convert. Siya pa rin si Saulo. Pero, ayun nga hindi pinabayaan yun ni Barnabas. Tinap niya yung kanyang giting at dinala sila, siya at si Barnabas, ng Espiritu Santo sa Antioquia. Ayun ang kasaysayan nila. Doon nagamit na mabuti sa pagtataguyod ng kaharian ng Diyos yung kanyang giting
yung kanyang zeal for mission. Ang pagkakatulad po nilang dalawa, mga kapatid, mayroon silang common denominator kung tawagin sa math. LCD. Ito po yung pagiging pareho nilang pagpunta sa Roma. Sumulong sila at inialay ang kanilang kamatayan para sa kaharian ng Diyos. Hindi lang buhay ang inialay nila, kundi pati kamatayan. Ito naman ang nagbigay lakas sa kanila. Yung pagpunta nila mismo sa Roma, nang nalalaman nila na maaari silang magbuwis ng buhay doon, yun mismo ang nagbigay tapang sa kanila at nagbigay lakas hanggang sa huli. Ito rin nawa ang magbigay lakas sa atin na bumalik lang lagi sa Kanya. Kung hindi man Biyernes, tuwing Sabado. Kung nasisikipan tayo pag Biyernes o di Sabado. Madapaman tayo sa ating paglalakbay sa buhay, paminsan-minsan, gaya nila. Ang ipagdiwang po silang dalawa ng sabay ay parang napaka-espesyal, Nagpapaalala po kasi ito sa atin na kailangan natin sila pareho. Kailangan natin ang matibay, formal, at nagpapatuloy na pamumuno ni San Pedro. At ang charismatic, personal, at inspirational na pamumuno ni San Pablo bilang mga haligi ng simbahan. Higit nating mabibigyang dangal ang kanilang pagpapasan sa pananatili rin nating tapat at mga buhay na saksi sa ating pinananampalatayanan. Ano po kayang ibig sabihin ng sinasabing ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit? Para po sa ating mga Kristiyano o mga miyembro ng katawan ni Kristo, nangangahulugan po ito na katulad ni na Apostol San Pedro at San Pablo, pinagkatiwalaan din po tayo. Hindi lang silang dalawa, hindi lang ang Santo Papa sa Roma, kundi pati tayo rin, mga kapatid, ng kapangyarihan na magbahagi ng awa at habag ng Diyos. Meron po tayo ditong buhay na testamento. Araw-araw, lalo na tuwing Huwebes, nagbabahagi ng awa at pagkalinga ng Diyos sa mga dukha. Pinakakain nila, andito si sister. Ginugupitan pa. Binibigyang aral, kinakausap ng personal, tinatawag sa pangalan. Hindi lamang mga pulubi, hindi. O kaya batang hamog, hindi. Mayroon silang ID at tinatawag sila sa kanilang pangalan, higit pa sa pagpapakain sa kanila. Kaya po kung ang ating kapwa ay konektado sa atin, hindi lamang sa pagkalinga, kundi sa pananalangin, siya ay konektado rin kay Kristo. So yung mga napadpad sa laylayan ng lipunan, nire-reach out natin sila dahil sila man, katulad natin, ay konektado sa katawan ni Kristo at sa sambayan ng kanyang tinubos. Mawala man siya o magwala man siya, magrebelde man siya sa Diyos. Kung hindi mo naman talagang sadyang binabawi ang iyong makakristyanong pagturing sa Kanya, tinuturing mo pa rin siyang kapwa-tao, o kung hindi mo man siya pinagkakaitan ng pagmamahal, hindi po masasabing tuluyan na nga siyang naligaw ng landas. Konektado pa rin siya sa iyo at sa bayan ng Diyos. Kahit yung mga yumao nating mga kapatid, mga mahal sa buhay, yumao man sila sa anumang paraan, and I mean sa anumang paraan,
sa iyong alaala at gunita, mananatili siyang buhay. Father, hindi po ba't si Kristo lamang ang may kapangyarihang magbawal at magpahintulot sa lupa at sa langit? Bakit sinasabi niyo po ngayon na pati tayo, hindi lang si Pedro at si Pablo, hindi lang ang Santo Papa, pati tayo? Tama po yun. Opo, ang sagot. Tanging si Kristo lamang ang may kapangyarihang magbawal at magpahintulot sa lupa at sa langit. At sa dahilang tayo po bilang simbahan ay katawan ni Kristo, siya po mismo ang gumagawa nito. Hindi po tayo mismo. Sabi nga po niya sa John 14:12, ang sa akin ay sumasampalataya ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. At lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Sa unang tingin mga kapatid, ang pagbabawal at pagpapahintulot sa lupa at sa langit ay ipinagkatiwala kay Pedro bilang Vicar of Christ. Siya po ang kausap ni Jesus, di po ba? Sa ebanghelyong aking binasa kanina. Pero kanya lang po ba ito? Hindi po. Sa pamamagitan ni Pedro, ipinagkatiwala po ito sa buong simbahan at sa lahat ng sinserong Kristiyanong nagpapahayag din ng pananampalatayang ipinahayag ni Pedro. Sa lahat ng Kristiyanong nagdedeklarang kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At wala pong ibang kapangyarihan kahit ng impyerno ang makagagapi sa pundasyong ito ng ating pananampalataya. Mahal na pong Jesus Nazareno, patatagin niyo po kami sa aming pananampalataya. Magsitayo ang lahat. Tayo pong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon po naman ay ating ipapahayag ang ating pangako ng katapatan sa Santo Papa. Diyos Amang makapangyarihan, Diyos Anak ng karunungan, Diyos Espiritu Santo ng pag-ibig, hinihiling namin marapatin mong pakinggan ang aming mga pangako ng katapatan. Kami ang iyong mga anak na matibay na sumasampalataya sa iyong pagka-Diyos at walang hanggang pagpapala, tinubos ng dugo ng iyong anak, binubuhay ng yumayapos na biyaya ng walang hanggang pag-ibig, at pinananatili sa mundo sa pamamagitan ng makapangyarihang pamamagitan ni Maria, aming Reyna at Ina. Papuri sa iyo, O Diyos, papuri sa iyo, O Banal na Santatlo. Christus vincit, Christus regna, Christus imperat.
At kay Pedro ang kaunahang nagpahayag ng may malalim na pananalig at pagtitiwala, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na nabubuhay. At sa lahat ng kanyang kahalili, ipinahahayag namin ng may paninindigan at kagalakan, pinagpala ka, Simon Pedro, ang bato ng buhay na simbahan. Christus vincit, Christus regna, Christus imperat. Kay Francisco aming Santo Papa, ang kahalili ni Kristo sa lupa, ang nariritong ulo ng simbahan, dalubhas at guro ng lahat ng mananampalataya, tagapagbantay ng tradisyon ng mga apostol. Sa iyo, Papa Francisco, ipinangangako namin ang aming pag-ibig. Christus vincit, Christus regna, Christus imperat. Sa pinakamataas na tagapamuno ng simbahan, matapang na tagapamuno ng mga bansa, ang nagsasabuhay ng diwa ng ikalawang Konsilyo Vatikano at nagtataguyod ng dangal ng banal na pagkapari, sa iyo, Papa Francisco, ipinangako namin ang aming pagkamasunurin. Christus vincit, Christus regna, Christus imperat. Sa kanyang kabanalan ng Santo Papa, walang pagod na tagapagtanggol ng kabanalan at tahanan, ang di mapapantayan ng anumang halaga ng buhay ng tao at ang dangal ng mga tao. Sa iyo, Papa Francisco, ipinangangako namin ang aming pag-asa. Christus vincit, Christus regna, Christus imperat. Sa namamalas na tagapanguna ng buong sangkang Kristyanuhan, di matitinag na tagapagturo, tagapamuno ng Ama at Ama ng lahat ng mananampalataya, matatag sa katotohanan ng loob sa gitna ng panganib at pinakamaasahang tagapagdala ng liwanag sa kaluluwa at kaaliwan, sa iyo, Papa Francisco, ipinangangako namin ang walang kamatayan naming katapatan at pagpupugay sa iyo bilang mga anak ngayon at magpasawalang hanggan. Christus vincit, Christus regna, Christus imperat. Buong kababaang loob nating ilapit ang ating mga kahilingan sa Ama ng may pananampalatayang katulad ng kina San Pedro at San Pablo, ng pananampalatayang katulad ng mga mangingisda kung kanino itinatag ang simbahan, at ng pananampalataya ng guro ng napakaraming mga bansa. Sa bawat pagdalangin ng atin pong itutugon, Panginoon, maging bato kanawa namin. Panginoon, maging bato ka nawa namin. Ang Santo Papa Francisco, ang kahalili ni San Pedro, naway hawakan ang mga susi ng kaharian ng may karunungan at pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, maging bato ka nawa namin. Ang mga misyonero sa mga lupaing banyaga, naway magkaroon ng sigasig ni San Pablo sa paghahatid ng mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoon, maging bato ka nawa namin. Ang ating pananampalataya, naway mahalin natin at maging handang magbahagi nito sa iba. Manalangin tayo. Panginoon, maging bato ka nawa namin. Ang mga nagdurusa dahil sa kanilang pananampalataya, naway makatagpo ng lakas sa dugong ibinuhos ng mga apostol. Manalangin tayo.
Panginoon, maging batukan nawa namin. Sa sandaling katahimikan ng ating puso, mga kapatid, ilapit po natin sa Ama ang ating mga personal na kahilingan, pati na rin yung mga ipinagbilin sa atin ng ating mga mahal sa buhay sa pagparito natin sa Quiapo. Manalangin tayo. Panginoon, maging batukan nawa namin. Makapangyarihang Diyos at aming Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng pamayanang ito na natitipon ayon sa pananampalataya ng mga apostol at natutulungan ng kanilang pamamagitan. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na aming inihahandog para sambahin ang ngalan mo, ay patnubayan nawa ng panalangin ng mga apostol at magharap dinawa sa amin bilang mga nakatalaga sa iyo para ipagdiwang ang paghahaing ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Niloob mong ngayoy aming ikagalak na si San Pedro at San Pablo'y kapwa matapat na sa pananampalatayang inihayag at inilaganap. Binuo ni San Pedro ang sambayanang tinipon ng anak mong pinananaligan ng ilan sa Israel noon. Si San Pablo'y tagapagturo at tagapagpaliwanag sa iba't ibang mga tao na nais mong matawag. Silang dalaway mayroong magkaibang larangan sa paglilingkod kay Kristo sa iisang sambayanan. Kapwa nila tinamo ang putong ng tagumpay na ngayoy dinarakila sa buong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Pedro at San Pablo, kaisa ni San Juan Bautista na ating patron, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ngin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay makapamuhay nawa bilang iyong sambayanang nananatili sa itinuro ng mga apostol, sa paghahati-hati ng tinapay, nagkakaisa ng damdamit isipan at pinatatatag ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos na nagpatibay sa inyong pagkaanib sa kanyang simbahan na itinayo sa ibabaw ng matatag na bato ng pananampalataya ni San Pedro upang kayo'y magkaroon ng pananalig na walang hanggan. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos ng ulirang pamumuhay na nakaaakit sa kapwa-tao para mapalapit kay Hesukristo na sinikap ituro ni San Pablo, nakapiling niya magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga susi ng langit na nasa pag-iingat ni San Pedro at ang mga salita ng Diyos na ipinahayag ni San Pablo, ang kanilang katapatan hanggang kamatayan, at ang kanilang pagdalangin para sa inyong kapakanan ay maghatid nawa sa inyo sa kinamtan ni San Pedro pakundangan sa kanyang pagkapako sa krus
at sa pagtanggap ni San Pablo sa korona ng buhay, pakundangan sa kanyang pagtitiis mapugutan, iyon ay ang buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyari at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa sa paglalakbay po natin sa buhay araw-araw. Lumakad tayo sa liwanag, kapayapaan at pag-asa ng minamahal nating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.